Patuloy ang pagdami ng mga kaso ng pagpatay sa mga sangkot umano sa droga sa Bulacan. Mula kagabi, 4 ang patay sa magkakahiwalay na lugar sa naturang lalawigan. Mula sa Agonoy, nakatutok live at eksklusibo si Marisol Abduraman. Marisol. Mike, ang panibagong dagdag sa humahabang listahan ng mga napapatay dito nga sa probinsya ng Bulacan ay yung mga pusyo nga na 3 ito na napatay sa bypass operation kagabi na dati na raw palang sumuko pero bumalik din sa dati nilang gawain. Nagpaputok umano ng baril ng malamang pulis ang katransaksyon sa droga. Kaya napatay ng mga pulis ang sinasabi nilang pusher na si Eric Tolentino sa bypass operation kagabi sa Hagonoy, Bulacan. Si Tolentino ay kabilang daw sa drug watch list ng barangay Abulalas at dati na ring sumuko. Siya po ay bumalik sa pagbibinta ng illegal na droga. So yung mga kapulisan natin sa Agonoy ay nagkandak ng bypass operation. Nakuha kay Tolentino ang 3 sachet ng shabu at ang ginamit daw na kalibre 38 na baril. Sa isang bypass operation din daw sa Northville 5, Barangay Batya sa Bocaue, napatay kagabi si Carlito sa Balbarino at ang kasama niyang si Ray Tilimban. Nakuhanan sila ng 15 sachet ng shabu at 2 kalibre 38 na baril. Aminado ang kanilang mga kaanak na mga user at runner sina Carlito at Ray, pero apila nila, kinulong na lang nila dahil sanay naman siya ng gano'n na kinulong na huwag na lang pinatay. Umaamin naman ako kasi hindi ko naman ipagkakailan. At saka sana kung gano'n, bigyan naman nila ng pagkakataon din magbago yung tao. Tumatapang sila. So even sinabing sumuko na sila, pinipili pa rin nilang lumaban. kritikal naman si Francisco Romo ng pagbabarili naman ng hindi pa nakikilalang salarin sa pabahay 2 Barangay Muzon, San Jose del Monte kagabi. Si Romo ay kasama umano sa mga drug personality sa lugar at inireklamo ng kanyang ka-live-in ng panggagahasa sa anak niyang babae. Sa bilang ng GMA News, ang Bulacan ang may pinakamaraming bilang ng mga napatay kaugnay umano sa droga sa labas ng Metro Manila. Sa sariling bilang ng Bulacan PNP, simula July 127 na ang napapatay sa police operation sa buong Bulacan. Bakit nga po ba ang daming namamatay o pinapatay dito sa Bulacan? Well, sa dami nga ng drug pushers at users dito sa lalawigan ng Bulacan, you can expect na talagang maraming mamamatay sa mga enkwentro. Kahit outnumbered na sila, nalalagay na sila sa panganib, pinipili nilang lumaban sa ating mga kapulisan, kaya ganun ang nangyayari. 57 naman ang death under investigation o mga biktima ng summary execution. Sa 57 na biktima ng extrajudicial killings dito sa Bulacan o death under investigation kung tawagin ng PNP, wala ni isa man pa dito ang nareresolba o natutukoy man lang ang salarin. Ba't hanggang ngayon wala pa rin po mga solve? Inatasan ko na po yung ating Bulacan Crime Lab para i-cross-matching yung mga islag at saka empty shells na na-recover doon sa crime scene. Hindi ganoon kadali yung pag-resolba ng mga insidente ng itong pagpatay ng mga pinaghihinalang drug poser. Okay. Kawalan din daw ng eyewitness ang isa sa nagpapahirap kung bakit mahirap ma-resolve nga itong mga kaso ng death under investigation. Samantala, Mike, patuloy pa rin natin kinukuha ang panig ng gobernador ng Bulacan hinggil pa rin dyan sa mga patayan at mga pinapatay dito sa kanilang lalawigan. Mike? Maraming salamat, Marisol Abduraman.